Nagpaabot ng tulong sa mga pamilya ng mga POGO worker na pinadeport ang Presidential Anti-Organized Crime Commission. Bukod sa livelihood program, inaayos na rin ang pagkakakilanlan ng kanilang mga anak. Nakatutok si Ian Cruz. Mahigit 20 POGO moms ang nagsadya sa dating POGO Hub sa Pasay para tanggapin ng ayuda mula sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Para yan sa mga sanggol na anak nila sa mga dating nagtatrabaho sa iba't ibang POGO Hub na napaalis ng Pilipinas kasunod ng POGO ban. Dahil lumalaki ang gastusin, humingi na ng tulong sa DSWD at TESDA ang PAOK. Meron na kaming coordination na ginawa with DSWD and dito sa TESDA, mag-i-enroll sila ng livelihood program para kahit papano meron silang pantustos doon sa pagpapalaki sa bata. Lahat ng mga sanggol at bata, wala pang documentation, kaya nakikipag-ugnayan na rin sa PSA ang PAOK para maayos ito. Para magkaroon sila ng birth certificate. And of course, kung kailangan pabinyagan yung bata, siguro baka makatulong kami dyan. May isang Vietnamese na nagsilang ng sanggol nila ng isang napadeport na Chino. Lumalabas nga yung bata parang stateless na wala siyang nationality, wala siyang ano. So, yun ang isang coordination na gusto naming malaman siguro sa DFA naman yan. As to paano natin aayusin yung documentation nitong bata dahil parehong foreigner ang tatay at nanay. Bagamat January 1 pa epektibo ang POGO ban, may intelligence report na nakalap ang PAOK kaugnay sa maliliit na operasyon ng mga POGO sa iba't ibang lugar. Paalam ng ilan sa mga pulis o LGU, call center sila. Mas marami. Mas marami sa 100. Pwedeng 100 o mas marami sa 100. Kasi mga maliliit na lang ito . Although hindi pa natin sigurado na nakapagtayo na yung iba. Kaya sa tulong ng DILG ay pinapaalam ng PAOK ang mga red flag sa mga nagbabalak magtayo ng POGO operation sa kanilang lugar. Pinaghahandaan na ron ng PAOK ang pagtugis sa kanila. Malapit na. Actually, in a few days or weeks baka may mga resulta na tayo. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.